Sino lang ang hindi tumutugma ang kwento? Yung inaakusahan. Kamara. So, kung ikaw ang titingin at uunawa ng sitwasyon, whether you are red, you are green, dahil green si VP Sara Duterte, dito maintindihan mo na talaga, oo, meron talagang nag-iiba ng kwento. And as a matter of fact, ladies and gentlemen, yan po ay binulgar ni Marcoleta. Panoorin natin ha, ito talaga si Marcoleta, kaya gusto ko ito. Ang dila nito, pasmado rin eh. Hindi, walang biro. Gusto ko itong mama na ito kasi yung kanyang talagang hindi siya pipigil. Basta sasabihin niya katotohanan. May tamaan man o hindi, di ba? Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. Yun. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi kung... Alam mo, medyo weird to. Bigla nalihis si Lacson. May sinasabi pa si Marcoleta eh. Tuloy natin yung ka-Marcoleta. Ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man ya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga
kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Yon. Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila. Ayan na. Nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po. Grabe, no? Alam mo, ladies and gentlemen, this is not the first time, di ba? Kung maaalala ninyo, yan din ang dahilan kung bakit kinulong si Grijaldo, di ba? Di umano, sabi ni Grijaldo, pinilit lang daw siya ni, I think it was Abante and the other, nakalimutan ko na yung pangalan ng isa. Iba na ba? Iba. Fernandez. Yung nalilink kay iba na. Nalilink lang naman, di naman totoo. Kayo naman. Hindi, yun yung sinabi ni Grijaldo. Nasabi niya, pinipilit daw siya na ganito sabihin. O parang, in other words, ladies and gentlemen, this is not the first time. Now, eto naman si Marcoleta, sinasabi niya ngayon na merong nag-text galing po kay dito sa kampo ni Diskaya at sinasabing pinipilit silang magbanggit ng senador. Okay? At alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba tila napilitan. Yung iba tila naggawa ng ipapakita ko sa inyo kung papaano napilitan at ipapakita ko rin sa inyo kung papaano sila tila pinipilit na banggitin ng mga senador. Ibig sabihin, they are not really concerned to know the truth sa Kamara. They are just concerned na may mabanggit na senador. Kasi nga, gantihan na ito. Abay, anak kayo ng weteng, hindi nyo kami pinroteksyonan bilang Kamara, hinayaan nyo si Diskaya magbanggit ng mga congressman. Pati yung aming Panginoong the name that cannot be mentioned ay na-mention. Hindi pwede yun. Kailangan may mabanggit na senador. Pakinggan natin pakinggan natin ito. Tingnan ninyo, kayo ho ang tumingin. Dito ba, mukha bang pinipilit na magsalita si Diskaya ng senador? Yes or no? Kayo ang magsasabi. Ipapakita ko sa inyo. Bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun?
Pero kayo nakausap. O under oath kayo ha. Baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala daw. Sinagot na. Tingnan mo ha. Sinagot na. Biglang. Wala kayong kinausap. Yung mga Wala kayong kinausap? abogado mo kinausap. Di, yung abogado mo, nililito eh. Yung abogado mo, di mo kinausap. Siyempre naman, sir. Pastor Abante, siyempre naman. Abogado niya yun eh. Matik na yun, kakausapin niya yung mayat maya. Abogado niya yun eh. Ito naman si sir. Mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming tapatayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Hindi ba? Ito ha. Oh, parang sinasabi ha, parang sinasabi. Pag hindi ka nagsalita, ikaw ang magnanakaw. Ha? Over the weekend. Ayan na. Hindi pa tapos si Sir. Si Pastor Abante, hindi pa tapos. Over the weekend. Walang nagsabi sa'yo? Walang namimilit sa'yo? You attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap mo sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po na. Paulit, tinan ninyo ha, how consistent ang sagot ni Diskaya. Paulit-ulit niya sinasabi, kami mag-asawa, tsaka yung abogado. Ipipilit na naman. Pero pinipigil po nila kami. So, meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pag-absenado kahapon. Ay, hindi po. Meron nga sa abogado nga. Si Sir paulit-ulit. Ano ba ito? Dala ng katandaan o talagang gusto nyo lang may masabi? Chair, kahapon po. Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, Meeting suspended. nag-attend ba kayo ng meeting para pag-usapan ang Ayan tuloy, sinuspend na nung kasama mo. Hindi, ito ladies and gentlemen, this is really obvious na gusto ni Pastor Abante na may mapangalanan siyang, minit ba kayo ni Senador ganito? Nag-meet ba kayo ni Senador para ituro kami, mga congressman? Although hindi siya kasama sa listahan, in fairness ha. Pero tila ganun ang kwento. Alam nyo, ladies and gentlemen, obvious na obvious. Sabi ko nga sa inyo, pag nanood kayo ng hearing, ewan ko na lang kung hindi nyo mahalata yung ginagawa ng Kamara ngayon na batuhin lang ang Senado. Bakit? Abay, pambihira. Pinangalanan yung boss namin eh. Yung, alam mo naman, the blessings. Diba? Ang nangyayari, labanan ngayon to ng House. The lower house and the upper house. Tama talaga sa inyo yung lower house. Ang bababa talaga ng... Hindi, ang baba ng tingin ng taong bayan sa inyo eh. Pinipilit nyo iangat. Kapon kasi ang linaw eh. Ang linaw na mga sinabi ng mga kontraktor at saka taga-DS at DPWH. Ang linaw na sinabi nila, walang senador. All of a sudden, nagbago lahat. Kinabukasan meron.